Nako, napaka-traffic sa EDSA! Grabe yung traffic. Alam mo ba yung traffic na parang ano? Ang tawag doon, yung parang kang nauuta o nasusuya sa sobrang traffic. Grabe, parang Lunes na. Sa bagay kasi nung Lunes, napakaluwang ng traffic nung Lunes eh. Kasi Martes is holiday kahapon, di ba? So ngayon, parang Lunes. Ay, mamaya na ako magkukwento. Oras po natin sa buong Pilipinas, 3 minuto na. Makaranang alas 10 ng morning. Humanda na sa mga malalaking balita. Trending viral. Pinag-uusapan sa buong Pilipinas at buong mundo. Ronda Pilipinas Headlines. Headlines. Narito na mga headlines sa Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas. Death toll sa malakas na lindol sa Myanmar tuloy sa paglobo. DFA puspusan na sa paghahanap sa mga nawawalang Pinoy. Ronda Pilipinas. Pagtatakda ng MSRP sa bawang, wala pang katiyakan ayon sa DA. Ronda Pilipinas. Pagsasampa ng kasong murder ng Antipolo City Police laban sa suspect sa road rage incident, kinwestiyon ng isang abogado. Ronda Pilipinas. 3 katao patay sa panibagong missile strike ng Israel sa Lebanon. Ronda Pilipinas. EJ Obiena nasungkit ang gintong medalya. Why, congratulations sa Taiwan Pole Vault Championship. Ronda Pilipinas. Init ng panahon o sama ng panahon, alin nga ba sa dalawa ang iiral sa susunod na 3 araw bago mag-weekend, ha? Alamin sa live weather report ni Gia Rafael. Ronda Pilipinas. Mark Heras kakasuhan ni Jojo Mendres dahil sa pagbabanta nito sa buhay ng singer. Ronda Pilipinas. Kasambahay na pinagmamalapitan ng amo? Meron pa ba nito? Kala ko sa mga pelikula lang ito. Mamaya alamin natin ang kaparusahan sa NBI. Nako, bawal ito! Ronda Pilipinas. Totoo nga ba na ang hindi sapat na tulog ay nagpapatas ng tsansa ng pagkakaroon ng diabetes? Alamin mamaya sa LPI. Let's prove it! Ronda Pilipinas. Muling pagtakbo ni Senator Pia Cayetano nagpaalala sa inihain niyang Pogo Tax Law. Alamin mamaya sa isa na namang siyasat presents DWIC Track Record Report. Ronda Pilipinas. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Ayan! Ayan, doon sa mga nasa EDSA ngayon na natatraffic, isang panawagan. Ito dapat ang ating nararamdaman. Dapat cool ka lang. Ito, maglalabas lang ako ng saman loob, paring winner. Bigyan mo ako ng mga 1 hanggang 2 minuto, ha? 2 ho ang naging cause ng traffic dyan sa EDSA. Okay? 2. Okay, una. Grabe dyan sa may... Nakakasuya talaga. Ang unang cause ng traffic, ha? Ang unang cause ng traffic ay may nagsagian. Nagsagian na 2 sasakyan. Tapos pag tiningnan mo yung 2 sasakyang nagsagian, niwala namang gas-gas. Pero yuko sila ng yuko at hinahanap nila kung saan may yupi ang kanilang mga kotse. Ha?
Yun yung unang yan yung unang dahilan, ha? Ha? Yun yung unang dahilan. Hindi mo maintindihan, wala namang yupe, wala namang bangga, pero yuko ng yuko at hanap ng hanap kung saan may yupe at gasgas. Wala naman. Pangalawa, ang pangalawang dahilan ng pagka-traffic ay itong mga ususero at saka ususera. Yung bandang yung dalawang ng banggaan ay nasa gilid. Nasa may bandang kanan. Ano sila sa gilid? Pero yung mga dumadaan, imbis na mabilis, ha? Sa sobrang pagkachismoso, tinitingnan yung mga nagbanggaan. Ngayon, sa sobrang bagal nila, alam nyo naman sa EDSA, 1-2 segundo lang at mag-stop dyan. Grabe na ho ang effect din yan. Talagang napakahaba na po. Yung pagkachismoso ninyo, pagkachismosa ninyo ang nagiging dahilan kung bakit napakahaba ng traffic sa EDSA. Yung pagkaususero mo, yung pagkaususera mo, ha? Ikaw naman may lakad, ikaw naman may pupuntahan, ikaw ipapasok sa trabaho, ay gusto mo makichismis pa kung talagang nakauso, yung nakasunod sa uso yung mga nagbanggaan, ha? Tine-check mo at tinaalam mo kung merong suntukan. Tinaalam mo kung sila'y nagsusuntok at naghahampasan ng helmet. Yun ba ang gusto mong makita? Ayan, alam nyo, yung mga pagka-usosero at usosera, bigay nyo na sa aming mga media yan. Kami nang bahala diyan. Kasi may nakita na rin akong nagre-report may mga taga-MMDA doon, magre-report na rin yun kung ano nagiging cause, di ba? Yung pagka-usosero at usosera natin at pagiging chismoso-chismosa natin ay tigil-tigilan na ninyo. Dahil yan ho ang nagiging cause ng traffic. Tapos puro kayo reklamo, ang traffic ng EDSA. Ha? Doon sa mga nagbanggaan na hindi mo maintindihan kung nasaan doon ang bangga, saan doon ang gasgas, walang makita, pero yuko sila ng yuko, hanap sila ng hanap, kung merong nayupi, ay wala naman. Oo. Pangalawa, yung mga humihinto na medyo, talaga naman dapat mabilis, ay talaga magbabagal ng kaunti, talaga naman. Pagbabagal ng kaunti, tapos ang mga lieg, para mga giraffe. Tinitingnan nila yung mga nagbanggaan. Anong inaalam? Inaalam kung nagsusuntukan. Ay wala silang nakita. Bumilis. Pagkatapos ng part na yon. Hay, nako. Magandang araw Pilipinas live. Magandang araw Pilipinas, live na tayo sa DWIZ Metro Mega Manila. Live na rin po tayo sa DWIZ News FM Regional, and of course sa Radyo Ronda, and of course sa lahat ng ginagawang radyo ang kanilang mga TV, Aliw Channel 23 at DWIZ News TV. Hindi mainit ang ulo ka. Hindi. Cool ka lang, bebe. Cool ka lang, ha? Dennis Antenor Jr. Kaya't sundan mo aking payo, problema ay lilipas na lang. Tama na. Ronda Pilipinas. Sa detalye ng mga balita, patuloy ang pagtaas ng bilang ng mga nasawi sa Myanmar matapos tumama ang malakas na lindol. Batay sa datos ng mga otoridad, umabot na sa 2,719 na katao ang kumpirmadong namatay. Umakyat naman sa mahigit 4,000 residente ang nasugatan sa sakuna, habang 400 pa ang nawawala na pinaniniwala ang patay na. Mga ilang araw na ba tayo? Panglimang araw na, di ba? Posible namang tumaas sa mahigit 3,000 ang casualties sa malakas na pagyanig sa Myanmar. Doble kayod na ang pamahalaan ng Myanmar upang mahanap ang mga nawawala sa pagyanig. Ronda Pilipinas. Samantala, dumaraing na ang United Nations dahil sa matinding kakulangan ng supply ng tubig at gamot sa Myanmar kasunod ng malakas na lindol noong nakaraang linggo. Ayon kay UNICEF Representative Marco Ligi Corsi, ay patuloy ang kakulangan sa mga pangunahing pangangailangan na doon, partikular na ang tubig at tulong medikal. Marami niya ang natutulog sa kalye na dahil sa pagkawala ng kuryente at tubig. Nangangamba naman ang UNICEF sa posibilidad ng pagkalat ng kolera dahil sa maging ang supply ng malinis na tubig ay nauubos na rin. Samantala, kinumpirma naman ng World Health Organization WHO na puno na ang karamihan sa mga ospital at halos ubos na rin ang supply ng gamot. Kaugnay nito, sinisikap naman ng ahensya ng United Nations na magpadala ng tulong. Ngunit hirap pa rin sila dahil sa matinding pinsala ng lindol sa tulay at mga kalsada.
patuloy naman ang panawagan ng UN para sa agarang tulong pinansyal upang mapunan ang kakulangan sa relief supply. Si Dennis Antenor Jr. Ronda, Pilipinas. Samantala, tanggap po tayo ng report. Panibagong pagdinig ng Senado sa naganap na pag-aresto kay dating Pangulong Duterte tuloy kahit na hindi dumalo ang mga imbitadong cabinet members. Sino dumalo? Alamin po natin ang report ni Patrol 19 Celi Ortega Bueno. Ate Celi, go! Tuloy ang panibagong investigasyon ng Senate Committee on Foreign Relations bukas ukol sa naganap na pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kahit pa nagsabi na ang Malacanang na hindi na padadalhin ang mga miyembro ng gabinete at iba pang executive officials. Ayon kay Senator Amy Marcos, ang chairman ng committee, dumaluman o hindi ang mga cabinet members na kanilang muling inimbitahan, tuloy ay sasagawang pagdinig ng kanyang committee. Hindi pa masabi ng senadora kung sino ang mga magiging resource person sa isasagawa niya nga panibagong public hearing. Sa ngayon anya ay kinukumpirma pa nila kung sino ang makakadalo sa iba pang inimbitahan. O narito sumulat sa Executive Secretary Lucas Bersamin kina Senate President Chis Escudero at Senator Amy Marcos kung saan ipinabatid na hindi na padadaluhin ang mga imbitadong executive officials. Nakasaad sa sulat na nasagot na ng mga kinaukulang opisyal ng gobyerno sa unang pagdinig ang mga tanong ukol sa naganap na pag-aresto at pag-surrender sa International Criminal Court kay dating Pangulong Duterte. Bukod dito, nakapagpalabas na anya ng komprehensibong findings Senator Marcos. Muli ding ini-invoke ni Bersamin ang executive privilege at sub judice rule dahil may mga nakabinbin na 4 na petisyon sa Korte Suprema na kumukwestiyon sa pag-aresto sa dating Pangulo. Ito sa Patrol 19, Celi Ortega Bueno para sa impilang metodong lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report. Nakalimutan ko pag-uusapan ko pala doon sa intro dahil sa buwisit ko sa traffic. Dapat na pag-uusapan ko yung kamatis eh. Ha? Yung issue na nangangamatis na. Nangangamatis na issue. Ha? Sa Iloilo may tinapon na naman daw sa katutak na tawag dito ng kamatis. Sa sobrang hindi na mapakinabangan kasi parang dumating yata sa nasa 3 pesos, 4 pesos, 5 pesos per kilo. Sa sobrang dami ng supply, ang ginagawa daw ho ng mga magsasaka ay pinapakain na lang sa manok at saka sa bibe. Oo, yun na lang daw ho ginagawa para may pakinabang. Kung hindi madadala yan dito, tapos wala namang cold storage na hindi ko maintindihan na yearly na lang natin pinag-uusapan yung cold storage na yan. Ilan na ba presidente dumaan? Puro cold storages ang pinag-uusapan natin. Ay, nako, parang last year, sinabi ko kay Asik de Mesa, sabi ko, Asik, baka next year, ito na naman ang pag-uusapan natin, kamatis na naman. O ayan, tama ako, pinag-usapan na naman ng kamatis. Anong tawag dyan sa issue na yan? Nangangamatis na issue, ha? Teka, alamin po natin kung ano magiging weather for today. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon, whether we like it or not, ito ang magiging DWIZ Weather Report. Meron pa pag-uusapan yung MSRP ng yung MSRP ng itlog, ha? Taas ng taas ang itlog, ha? Alam nyo ba kung bakit tumataas ang presyo ng itlog? Mamaya malalaman natin. May problema pa kasi. Alam nyo, yung ibang mga bata yata wala nang pasok no? Pag walang pasok na yung mga bata, alam ko dyan, pag walang pasok ng mga estudyante, may oversupply na ng itlog. Dahil yung mga itlog, ginagawang baon yan pinakamabilis na baon yan ng bata. Nilalagay lang yan sa ibabaw ng sinaing, tapos nilalagyan ng asin. Ayos na ang buto-buto. Kumbaga, pwede nang tanghalian mo yan, pwede na sa recess yan. Pinakamura yan. Masustansya pa. Itlog. Ngayon, baka magkaroon ng oversupply dahil yung ibang eskwelahan natin wala nang pasok Ano ba? Nag-graduation na kahapon, nandiyan kami sa may bandang Pasay, ang daming nakabarong. Ay, mga college may mag-graduate na? Meron na yatang Ay, aga. Oo, may Alam ko mga usually nakabarong. June, July pag Mga college. nakabarong Aga, congrats. Alam mo, nakakatakot nga itsura nila Sabay-sabay sila naglalakad doon. At least naglalakad, hindi nakahiga. Mas nakakatakot yun. Di ba? Alam nyo, pag inaabot ng gabi,
Pag inaabot ng gabi yung mga ganyan, tapos sabay-sabay maglalakad sa kalye na nakabarong. Nakasalubong mo, no? Ay, ikaw ba naman pagod na pagod pag nasa lubong mo mga nakabarong nakakatakot. Tapos yung paningin mo hindi malinaw. Ay, Oo. talaga, iba tingin mo dyan. Oo, yung mga babae nakabarot saya naman. Pag dumaan sa madilim yun, hindi ka rin ba matatakot doon? Matatakot ka rin doon. Ha? Alam mo naman dyan sa may, ano ba mga venues ngayon? Hindi naman lahat ng venues maliwanag. Meron mga parts na may madilim na area ang dun parking area o ang terminal ay madilim. Tapos makikita mo grupo-grupo yung naglalakad na kabarong. Hindi ba? Tapos sa bandang dulo naman, sa kabila naman, mga babae naman nakabarot saya. Tapos ang ilaw ng poste, kulay dilaw, nakakapraso, nakakaunti. Hindi ba nakakatakot 'yon? Kulay dilaw pa yung ilaw. Ito pa Parang matindi. iba naisip ko dun, ah. Ito pa matindi. Ha? Hindi lang yung mga babae may makeup eh. Pati yung lalaki. Ay, parang may kilala ko ganyan. Siyempre, kukuha na sila ng picture, Oo, mag-makeup. kailangan fresh, Natapat sa madilim. Nakabarong. Maputi yung labas ng mukha. Pagka ganun. Hindi, basta Congrats po. congratulations. Congrats. Congratulations. Good luck. Ano man yung mga kurso, job well done. Good luck po. Ayan. Doon sa mga gumagraduate ngayon, ano ang magiging weather natin? Baka para malaman ng mga gagraduate ngayon. Graduation season ngayon, di ba? April ngayon, di ba? Balik na, no? Kasi ang magiging June ang pasukan natin eh. Doon yung iba talagang meron pang pasok. Sige, ano magiging weather natin for today, Gia? Eto, katulad kahapon, wala Nasa ulit sige, Daryl. Ewan ko. Medyo paus ata. Ano, mamaos ba? Kaya pahinga-pahinga maganda muna. sana yung intro ko sa kanya eh. Ano? Sabihin ko sana ang ating magiging weather forecaster for today, si Inday Garutay. Ay, eto ang ating. Daryl, oh. Eto ang ating natatandaan niyo pa ba ako? Kasi Daryl, namamaos pasok. ang lolo mo eh. Namamaos ang lolo mo. Kaya okay lang yan. Walang problema yan. Dumarating talaga sa buhay broadcaster ang pagiging paus. Normal Ano? yan. Talagang dumarating sa buhay natin ang magboboses Inday Garutay. Paminsan-minsan. Go! Eto na nga, katulad kahapon, wala ulit binabantayan na low pressure area ang pag-asa sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. At inaasahan din na matatapos ang linggo na ito nang walang banta sa panahon. Pero ngayong araw, 3 weather systems ang umiiral sa bansa. Kasali dyan ang northeasterly wind flow o ang hangin na nagmumula sa northeastern section ng bansa na maaaring magdulot ng makulimlim na kalangitan at may chance na magdala ng mahihinang pag-ulan sa eastern section ng northern Luzon. At present naman ang ITCZ sa southern portion naman ng Mindanao at hindi mawawala ang easterlies na patuloy na nakakaapekto sa nalalabing bahagi ng bansa. At sa loob pa rin ng 2-week forecast period mula March 31 hanggang April 13, mababa ang chance at wala rin inaasahan na may mabubuong LPA sa loob ng Philippine Monitoring Domain. Sa Metro Manila naman, generally fair weather for 2 days ang inaasahan sa Thursday at Saturday, pero may chance na magkaroon ng mga pag-ulan pagdating ng Biyernes. 26 to 34 degrees Celsius ang magiging temperatura. Kung noong nakaraan puro pag-ulan po ang naitala sa Metro Cebu, ngayon magandang panahon na ang aasahan ng mga residente at bakasyonista for 3 days. 26 to 32 degrees Celsius naman ang magiging temperatura dyan. At sa Metro Davao, may mga mararanasan pa rin pag-ulan katulad nung nakaraan, puro pag-ulan pa rin sa 2 araw, bukas yan at sa Sabado, pero magiging maulap naman ang kalangitan sa Biyernes. Kaya abangan nyo kung makakapag-lakwatsa ba kayo sa Saturday and Sunday. 25 to 33 degrees Celsius Yung iba naman. dyan kahit umulan, lumalakwat siya. Walang problema yung mga ulan-ulan. Para i-flex ang... Yung iba nga, pag umuulan, nilalabas nila ang kanilang mahiwagang bigyan ng jacket. Mga bagong jacket. Di ba? Bigyan ng jacket yan. Hindi kasi nila masuot kasi mainit Diba? lagi. Kaya ting ulan na lang. Kuya Will! Kuya Will! Viral ka ngayon, ha? Viral ka, ha, Kuya Will? Ayos naman tayo dyan, ha? Ayos tayo dyan, Kuya Will, ha? Eto, heat index check April 2 today. Dagupan na naman. Naku. 43 degrees Celsius. Lagi na lang. Iba, Zambales at Viracatan, Duanes, 42 Hindi na kami degrees bumaba sa number 3. Celsius. Lagi kami number 1, no? Init kasi dun. It's either 43 o 44 kayo. Alam mo, Araw-araw. nakakatakot dyan sa Dagupan. Yung ibang mga kandidato dyan, puro mistiso at mistisa eh. Parang pagkatapos ng ng kampanya, mga Ano? wala. Ina-anticipate ko na eh. 'Di ba? No? Kasi ang init na araw, 'di ba?
Init ng araw, tapos mga mapuputi sila dyan, mga pagkatapos siguro dyan, ako. Ano nga? Wear your sunscreen na lang. Ha? Wear your sunscreen. Sunscreen pwede rin Kasi mainit talaga. May ano tawag doon? Humid, 'di ba? Yung yung maalinsangan na. maalinsangan, that's the term, no? Yung maalinsangan, masyadong maski yung yung lalabas ka galing aircon tapos paglabas mo, Painit agad yung Mainit hangin, agad, yung buga. Oo. napakainit. Kawawa naman yung mga kandidato diya. No, nabibilad ng parang mga tinapa, no? Pagka, naku. Di ba, no? Tinapa Pero na sa kailangan, isda. gusto mong sabihin ng iyong plataforma sa mga kababayan mo, talagang lalabas at lalabas ka dahil uso talaga ngayon ng house to house, eh. Aha. Di ba? Painit, ano? Hirap maging kandidato sa... Hindi lang yung sa Dagupan. Meron yung, ano yung number 2 natin? Vera Catanduanes at Oh. Iba Zambales, Oh. parehong 42. Oh, yan. Tingnan mo yan. Palagay ko, yung mga mapuputing kandidato mga mapuputing kandidato diyan, pagkatapos din ng kampanya, Bawi na lang mawawala ang pagtapos. pagka-mistisot-mistisa, Mahirap bumawi. Oy, matagal ibalik yan Oo, I can matagal. relate. Matagal Matagal ibalik bumawi. yan. Ilang buwan yan. Oo. Good luck. Good luck po sa campaign. Oo, Pati sa pagbalik ng ano. Grabe. Pag namatay yung ilaw, ngumiti ka para makita ka. Yung ngipin makikita. Ngumiti ka na lang ng ngumiti para makita ka. Ang Pag daming nag-brown nakakatakot ngayon bukod sa mga nakabarong out. Ano pa? Yun nga, yung araw. Ano? Yung araw. Nakakatakot Nakakatakot. yun. Baka hindi na makita pagtapos. Oo. Eto na nga, babay na. Baka to, nagjo-joke sabihan mo ako para... Sige, sinundan ko lang naman yung ano mo Sinundan ko lang Susuportahan kita pagka nagjo-joke ka. Sabihin mo sa akin. Sumigunda lang naman ako sa Pasintabi sunscreen ka. mo Eto na nga, yung araw ko, Awa naman lulubog itong bata. mamaya. 6:08 p.m. at asahan na pagsikat bukas at 5:51 a.m. At muli nagpapaalalang DWIZ na 40 days na lang bago ang 2025 midterm elections na iboto ang tama at itama ang boto. I-practice po ninyo yan sa susunod na eleksyon. At yan po muna ang aking latest weather report, whether you like it or not. Ako po si Gia Rafael, nagbabalita ng tama, nagdilingkod ng tama. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon, whether we like it or not, DWIZ Weather Report. Ronda Pilipinas. Hoy, nako, sa ganitong panahon, hindi mo malaman kung iinit o ulan, dapat kayo may food supplement na natural at walang halong kemikal. Aba, subukan po ninyo ang MX3 capsules. Siguradong safe yang inumin dahil dumaan yan sa US clinical trial at Nutrasource analysis ng Canada. Proven po ang MX3 capsules na mayroong alpha, beta at gamma nutrients, antioxidants at anti-inflammatory properties. Kaya ano pang inaantay ninyo? Bumili na po, sumugod na kayo, sumugod ka na sa mga leading drugstores nationwide o kaya ay bumisita na sa kanilang website na mx3ph.com o tumawag sa telepono bilang 0918-888-8693. Tatandaan nyo sa MX3, dito ako, Believe! Ronda Pilipinas. Hoy, may nagtatanong, muling pagtakbo ni Pia Cayetano bilang senador, nagpaalala sa inihain niyang Pogo Tax Law. Hala, baka may nagtanong tungkol dito. Sige, sagutin natin. Ito na naman, isa na namang si Yasat Presents DWIZ Track Record Report. Si Pia Cayetano rin nagpaso ng COC last October, di ba? Pero ano nga ulit ang take niya pagdating sa Pogo? Pwede bang pak-research ito? Talaga bang may nagawa na siya sa bayan? Alamin, iboto ang tama, itama ang boto. Si Yasa presents DWIZ Track Record. Sa patuloy na pagsisiyasat ng aming team, napag-alaman na ang senador mula 2004 na si Pia Cayetano ay muling naghain ng kanyang Certificate of Candidacy para muling isecure ang kanyang pwesto sa Senado. Katulad ng ibang mambabatas na tumatakbo para sa 2025 midterm elections, kabilang din si Pia Cayetano sa isang political family. Kapwa sila senador ng kapatid niyang si Alan Peter Cayetano, pati na rin ang yumao nilang ama na si Rene Cayetano, at ang kapatid niya na si Lino Cayetano na dating mayor ng Taguig, ngunit naghain din ng COC para tumakbo bilang congressman ng 1st District sa Taguig, Pateros. Bukod pa riyan, matatandaan na si Pia Cayetano rin ang principal author at main sponsor ng Pogo Tax Law na RA 11590 na naisabatas noong 2021.
Kamakailan lang ay naging mainit na usapin ng Pogo sa bansa dahil sa sunod-sunod at patong-patong na kontrobersiya na kaakibat nito. Pero ang inihaing Pogo Law, nakita ng senadora bilang malaking kapakinabangan para sa mga Pilipino dahil magdadala raw ito ng bilyong halaga ng additional funds na ilalaan para sa mga public services sa pamamagitan ng ibabayad na gaming tax. Dahil dito ay marami ang nagpahayag ng pagtutol sa muling pagtakbo ni Cayetano at nakikita ring dahilan ng mga netizen ay ang political dynasty at ang kagustuhan nila na makakita ng mga bagong muka sa mundo ng politika at ang pagkakaroon ng pagbabago sa sistema ng bansa. Para sa Siyasat Presents DWIZ Track Record, ako si Gia Rafael, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ngayong alam mo na gawa na ng listahan ng iboboto mo. Iboto ang tama. Itama ang boto. Siyasa presents DWIZ Track Record. I-message mo na kami sa aming Facebook, TikTok, or YouTube kung kaninong track record ang gusto mong ipacheck. Ronda Pilipinas! Doon ho sa mga uuwi ng Norte at dadaan ng NLEX, yun hong inaalala natin na Marilao Bridge. Okay na. Okay na, bukas na. Oo. Kasi libre yung toll. Ayan tuloy, ginawa nila na mabilis. Kasi, hindi na, natatandaan nyo, si Secretary Dizon sabi, wag muna kayo maningil. O, hindi naningil. Ha? So, ilang araw o isang linggo yata hindi naningil ng toll. Nalulugi mga lolo mo. Kaya binilisan. Binilisan gawin yung Marilao Bridge. Pwede naman pala. Tumakbo kasi hindi naniningil. Yan tuloy, nagawa agad. Doon sa mga uuwi ng Norte na nag-aalala, baka may traffic. Wala na, gawa na. Gawa na. Oo, biro mo, gawin libre. Lugi mga lolo mo. Mambihira. Gawin yung mabilis yan. Hindi tayo kikita pagka ganyan. Siguro sabi ng mga boss nila. Teka muna, oras muna natin sa buong Pilipinas. Dapat pala, ganun din pag may mga problema, gawin yung libre kasi bibilis Okay, oras mo natin sa buong Pilipinas, 29 na minuto. Mga ng alas 10 ng morning. Ronda Pilipinas. That news update was si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Tuloy-tuloy mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. Oy, pinag-uusapan natin kanina yung kamatis. Pag-usapan po natin ang kamatis. Of course, ang makakasama po natin ay Sinag. Executive Director ng Sinag po si Mr. Jason Cainglet. Sir Jason, magandang araw po. Good morning po, Sir Dennis, sa lahat po ng nanonood ng kanilang programa. Okay, Sir Jason, bigyan nyo na ako ng bonus. Isingit ko lang itong question. Yun ho bang pagbubukas ng mga bodega ng NFA para sa mga LGU, namomonitor nyo ho ba ito? Na-monitor natin, Sir Dennis. Ang problem talaga natin ngayon ay wala masyadong takers from LGU na bumili ng NFA rice. Dahil po yung presyohan kasi ngayon ng palay natin dahil bagsak, gigilingin para maging bigas, nasa 32 po ngayon ang wholesale ng bigas, ibebenta sa retailer. So halos kapresyo siya ng binebenta ng NFA ngayon. Kaya po ang mga LGUs natin, if give choice between NFA rice na medyo aging na kumpara sa mga bagong ani, o kahit imported, halos pareho lang ang presyo, mas pinipili po nila yung kumbaga yung fresh at bagong ani na bigas kaysa po itong binibenta ngayon ng NFA, which is very unfortunate po. Nako, paano ho yung mga nasa NFA na mga bodega ngayon? Hindi moving yun? Hindi po siya moving. Siguro baka pwedeng, yan isama na rin yan sa sinasabi nilang yung rice for all na 29 pesos o 35 para at least gumalaw po. Pero kasi kung bibili ang mga LGUs ngayon sa pondo nila, hindi naman sila magpapatong ng presyo pa, kumbaga kung 32 bili, 32 rin na ibebenta sa public, mas pipiliin nila syempre yung mas maganda na po na quality na bigas kaysa po itong mga aging stocks ng NFA. Meron ho ako nabasa kanina, isa ho sa mga problema wala din daw hong pondo mga LGU Sir Jason yun po. Kaya nga po, yung may pondo, mas gugustuhin mo at talagang bumili ng mas sariwa kaysa po itong medyo matagal ng
NFA rice po. Yung bang mga NFA rice na yan, buo ba yan o broken din? Hindi naman siya broken, pero yun nga po, medyo matagal na siya. Kaya kung tayo ay, ang Pinoy kasi sa totoo lang, kahit medyo mahal ang bigas, basta mas maganda, mas masarap, yun pa rin po ang binibili nating mga Pinoy. Oo, mas bago, mas maganda. At saka alam ng mga mamimili yan, Sir Jason, ano? Opo, isang tingin lang, kahit di nahawakan, alam mo kaagad kung ano yung buwaghag, ano yung buo, tsaka alam mo kung medyo bago o luma na. Kasi yung binabasa ko dito, parang nasa 7 LGU lang daw ang nag-avail. Ang daming LGU sa buong Pilipinas. Paano ngayon yan? So ang ating suggestion, isama na to sa mga Rice for All program ng DA para nga po maibenta. Kailangan kasi ng NFA ang pondo rin para makabili siya ng palay ngayon. Anihan na po ng palay kaya para makatulong po lalo sa kanilang palay procurement program. Saka para mapalitan na, Sir Jason, yung mga stocks nila, ano? Opo, tama po. Papasok po yung mga bagong ani ngayon para yun naman po ang ilagay sa mga bodega ng NFA. Okay, sige. Puntahan na po natin itong problema. Parang taon-taon na yata natin pinag-uusapan ito, Sir Jason. Itong problema sa kamatis, parang last year, pinag-usapan din namin ito ni Asek Demesa. Parang, ano ho ba talaga problema din? Sobrang supply ho ng kamatis sa buong Pilipinas ay ang balita ho ay parang nag 4 to 5 pesos per kilo at yung iba naman ho tinatapon na. Tama po. Ang sitwasyon po kasi ngayon, nagkataon yung na-delay sa pagtatanim last year dahil sa mga bagyo. No? Particular yung bagyong Pepito. May mga na-delay na lugar. Sumabay sila sa talagang nagtanim ng December, January. Kaya pagdating po ngayon ng katapusan ng unang bahagi ng Marso, nagsabay-sabay po ang ani. Ang kamatis kasi, Sir Dennis, ano yan 2 buwan, dire-diretso ang pagbunga. Kaya tinatansya natin hanggang matapos pang buwan to at baka mag-spill over pa ng Mayo. Ganun pa rin ang problema natin. Dagsa po talaga ang supply. Ngayon, medyo tumaas ng 6 pesos, 8 pesos, pero lugi pa rin ang ating farmer kasi ang break-even nila ay mula 10 to 15 pesos. Talagang kawawa ngayon talaga ang sinapit ng ating mga nagkakamatis po. Sir Jason, ano ho ba talaga ang problema din ano ba talaga yung hindi nila masyadong naiintindihan yung impormasyon o yung edukasyon o paano ba hindi ba nakakarating sa kanila ang programa ng gobyerno? Paano ho ba? Ano ho ba talaga ang problema? Cold storages ba yan ang problema? Paano? Ano ho ba talaga ang problema, Sir Jason? Yung sa kamatis po ay hindi siya cold storage, meron siyang post-harvest facility, yung tinatawag nating yung pwede siyang patuyuin, yung didehydrate siya para mapatagal ang kanyang, kung yung mga sibuyas ay cold storage, ang kamatis po kailangan siyang matuyo, ma-dehydrate. Yun po, pag na-dehydrate po, pwede siyang gawin dun sa mga gawing mga sauce sa pasta, pwede yan sa mga ginagawang mga condiments, pwede rin sa ketchup. At kahit po yung mga restaurants, yun ang gusto niya, yun ang kanyang kumbaga sinasawsak ng mga pasta at pizza, yung ginagawa niyang pizza. Yan yung mga dehydrated na kamatis. Yun, kulang tayo sa ganung pasilidad. Unfortunately, kung mag-i-intervene tayo ngayon, kapos na for next year na siya. Pero yun nga po, tuloy-tuloy ang ating suggestion. Ituloy pa rin itong pagte-training sa ating mga farmers para sila na mismo ang magproseso ng kamatis. At yun nga, sa panahong peak harvest, yung iba hindi nila kailangan ilabas at yung iba ipasok nila ron sa mga dryer o sa mga dehydration facilities. Kung ano man ang tawag diyan ng gobyerno. Proseso. Sa takdang panahon, doon lang nila ilalabas at hindi sabay-sabay lumabas ngayon pag panahon ng anihan. Kasi mukhang yung sa mga nakikita ko sa social media, parang hindi nakakarating sa kanila yung impormasyon na yan, Sir Jason, no? Opo, hindi nakakarating. Ang ngayon po sana ang solusyon natin, sabi natin, mag-direct market lang sa tumulong ang DA, hakutin ang mga kamatis. Kasi may mga lugar, pa naman, kahit sa Maynila, ang bentahan dito nasa 30, 40 pesos. Para may 50 pa nga, yung mga groceries, may 60. I-deliver diretso sa mga, kumbaga po, mga supermarket chains.
para kahit papaano break even o kita ang ating mga farmers. May mga lugar po talaga na pwede pang itaas ang presyo ng kamatis, at kung ang gobyerno mismo ang kukuha ng mga kamatis, ay pwede naman po nga may benta directly sa mga kadiwa man yan o sa mga groceries. At least po makabawi sa puhunan ng ating mga farmers. Oo, tama kasi kailangan talaga yung intervention ng pamahalaan na Sir Jason. Opo, kailangan talaga. Sabi natin ngayon pa lang, simulan na yung kung meron training yan, kung may mga dapat dagdag kaalaman sa proseso ng kamatis. Tama. Masimulan na siya ngayon para yung at least sa next cropping ay meron ng mapakinabangan po ang ating mga farmers. Kung ihahabol kasi talagang too late na po. Oo, kasi gaya ng sinabi nyo, baka umabot pa to hanggang Mayo, Sir Jason. Problema na naman itong mga inaani nila ngayon. Walang bagyo ngayon. Opo, aabot talaga dahil yun nga po, kumbaga maganda yung panahon, maganda ang pagbunga ng kamatis. Yun nga lang, unfortunately, bagsak talaga ang presyo. At may mga lugar talaga, tama kayo, hindi na pinipitas kasi kung magpapapitas pa sila, ang bayad 5 piso kada kilo sa pitasan. Kung ibinebenta mo lang ng 4 na piso, lugi ka pa. Kaya yung iba talaga hinahayaan na mabulok. Yung iba naman talagang persahang iniiwan na lang kung may gustong kumuha, kukunin na naman yung kamatis. Talagang lugi po for the past 2 to 3 weeks ng ating mga farmers. Napakalungkot yung impormasyon na yan, Sir Jason. Hahayaan mo na lang kasi mas mahal pa kung magbabayad ka ng tagapitas. Ano ba yan? Opo, medyo yun nga. Dati parang sa pelikula lang, pero hanggang ngayon pala nangyayari pa rin ang mga ganitong sitwasyon po. Ilang araw ba yan? Kunyari, pinitest ngayon, mga ilang araw ho ba yan bago kunyari, wala talaga alam yung magsasaka at simple lang naman talaga at maliitan yung kanyang inani. Mga ilang araw ho ba yan bago alam nyo na, malanta o mabulok? Mga ilang araw ho ba yan? Yung mga ibang farmers talagang pinipitas, medyo berde pa, para at least umabot ng mga hanggang 10 araw. Yun na po yung maximum, 10 araw lang dahil talagang malalanta na yan kapag lumagpas pa ng 10 araw. Pero yung karaniwang pag pumitas ka ng pula ay mga hanggang 5-6 na araw lang ay medyo makikita mong hindi na sariwa. Malaki din pala ang role ng LGU, Sir Jason, dahil sila rin ang makakatulo at direct yan sa mga magsasaka na kababayan natin. Opo, may mga lugar na sa Nueva Ecija, may mga lugar na yung mga LGUs po nag-intervene. Sila ang bumili, sila nag-market. Maganda naman po yung nangyari. May mga direct buyers tayo. May mga institutional users na sila mismo ay pumunta na ron sa mga lugar na may mga kapitasan para bumili. Yun din po yung konseptong magandang i-develop para mawala na yung mga middleman, wala na yung mga traders. Diretso na pong bumili yung mga end users talaga, yung mga malalaking restaurant, yung mga malalaking yung mga pizza chain. Sila na po yung directly mamili para po at least mabawasan yung kamay na magpapasapasahan. Mas kumita po ang ating mga farmers. Naalala ko nga, ano ba yung sa SM yata yun, yung parang tuwing Sabado at Linggo, meron silang direkta. Ang mga nakikita ko nagbebenta doon, mga farmers na diretsyo. Sir Jason, magandang programa din yun. Opo, alam natin yung Ayala, yung SM, kahit yung mga Robinsons. May mga ganun din silang mga efforts. Maganda rin po yun. Kaya ang sabi nga natin, kailangan talaga yung mas malaking hakot ng gobyerno kasi isang farmer naman, hindi naman niya kayang punuin ng isang truck ang kanyang mga produkto. So talagang dapat talaga cooperative siya o maraming magsasaka ang makausap directly ng gobyerno o ito mga private sector para po talagang kahit linggo-linggo man lang siya ay direkta silang makabenta sa mga mamimili. 100 to 160 pesos per kilo ng bawang. Kailangan daw ba ng MSRP dito, Sir Jason? Palagay po ninyo. Yung sa bawang po, wala tayong tutol dyan, sang-ayon tayo dahil unfortunately, Sir Dennis, ang bawang natin ay 95% imported. 5% na lang ang locally produced natin at yung 150 po kasi kung yan ang presyohan sa palengke, medyo malayo siya dun sa landed cost. Ibig sabihin, yung in-import mo na bawang plus taxes, lumalabas po nasa 60 to 70 pesos lang per kilo. So pag binenta mo ng 150, 80 ang patong mo. Ang imported garlic po, nasa 2-3 kamay lang naman ng players dyan. Yung importer, sila rin ng trader.
siya na rin ang magbibigay sa wholesaler o minsan, siya na rin ang dumidiretso sa retailer. Ibig sabihin, 2-3 kamay lang yan sa kwentahan natin sa gobyerno, sa DA. Siguro yung plus 50 is landed cost, maganda na po yun. Ibig sabihin, masaya na lahat, may kita na lahat. So kung 70 po yung landed cost niya, dapat nasa 120 to 130 lang po yung imported garlic. Kung lumagpas dyan, talagang dapat po mag-MSRP para makinabang naman yung consumer sa murang presyo ng imported garlic. Yun. Okay. Sir Jason, maraming salamat po sa oras na binigay niyo sa DWIZ po. Salamat din po sa pagkakataon at magandang umaga po sa kanila, Sir Dennis. Executive Director ng SINAG, si Mr. Jason Cainglet. Ronda Pilipinas. Dadami na naman ng pagkukunti na naman ng supply ng bawang, bagay tataas na naman ang presyo niya. Pag kumunti ang supply ng bawang, ang malulungkot dyan, dahil tataas ang presyo, mga tao, si Mrs. Pagka kukunti ang supply ng bawang, ay masaya ang mga aswang. Hindi, joke lang. Teka muna. Ano ba? Ba't ba napunta sa aswang? Teka muna. Tayo munang mag-time check. Oras mo natin sa buong Pilipinas. Saan ba napunta yung usapin sa aswang? Ang bihira. 13 minuto ba bago mag 11:00 ng morning? Oras hatid sa inyo ng Arena Plus. Sa Arena Plus, astig sa sports. Download Arena Plus app now in App Store. You can watch it also on arenaplus.ph. Sa Arena Plus, astig sa sports. Gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Rondenor Jr. Ronda Pilipinas. Parang na-miss ko yun 1, 4, 3, tayo. I love you, Diwa. I love you, Diwa. Mahal niya tayo. Ay, magandang araw sa lahat ng mga nasa opisina ng Diwa Party List. Ayan, magandang araw. Nakikinig at nanonood sila. May radyo na, may TV pa. Oh, talaga naman. Teka ba na, tagabu tayo ng isang live report. Training on International Legal Cooperation na dinaluhan ng Embahada ng Netherlands o the Netherlands tagumpay na maituturing ayon sa DOJ. Okay, alamin natin ang report ni Patrol 24 June. Samson, Kuyang June, go! Kuyang, may pinagmalaki ng Department of Justice na naging matagumpay umano ang idinaos na 3 araw na training on international legal cooperation, mutual legal assistance in criminal matters na pinangunahan ng Office of the Chief State Counsel. Layunin niya ng pagsasanay na palakasin ang kakayahan ng mga abogado, ahensya ng batas at prosekusyon sa paghawak ng mga kasong may transnational aspect. Partikular sa tinalakay ang mga pangunahing issue sa mutual legal assistance, kabilang ang tulong sa mga kaso ng online sexual abuse, mga transnational na krimen at money laundering. Kasama sa mga naging tagapagsalita, sina Ms. Jolene Ten Haken mula sa Netherlands Embassy, Ms. Flavia Romiti ng United Nations at Mr. Musadak Asraf mula sa Embahada ng United Kingdom. Patrol 24. Kuyang June. Samson, para sa Kuyang. Saan ba nangyari yan? Dito sa Pilipinas o sa Netherlands? Dito sa Dito Malate, sa Pilipinas. Manila. Okay. Sabi ko, iniintindi ko nga, saan ba nangyari yan? Dito ba o doon? Hindi ko Dito. Kung dito pala. Hindi nga lang nagkaroon ng pagkakataon na makakausap yung taga-embahada ng Netherlands para nagkaroon sana ng pagkakataon na makasegue tayo tungkol dun sa issue kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Oo, kasi gusto ko rin yung pinag-usapan nila, yung money laundering. Ayoko na itatanong ko. Maganda rin naman yung issue ng money laundering, transnational na krimen. Tama, dapat talaga nagko-compare notes tayo, ha? Lalong-lalo na sa money laundering. Alam mo naman sa Tagalog ang money laundering, Nilalabhan, nililinis, Kuyang, nililinis. Yan, nilalabhan. Ayan, mga naguhugas kamay ng mga politiko. Salbahay ka talaga sinabi mo talaga. Maraming salamat, Kuyang.
At 12:24, June Samson para sa impilang may todong lakas DWIG. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Samantala, isa pa pong report. Preparasyon ng Senado para sa impeachment trial ni VP Duterte patuloy. Final draft ng amendment sa impeachment rules tinatapos na. Alamin po natin ang report ni Patrol 19, Celia Ortega Bueno. Ate Celia, go! Patuloy ang paghahanda ng Senado para sa isasagawang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senate Secretary Renato Bantug, sa ngayon ay dinadraft na nila ang final language para sa gagawing amendment sa rules of impeachment. Hangadaan niya nila na matapos ngayong linggong ito o hanggang sa susunod na linggo ang final draft. Pagkatapos ay isusumiti ito kay Senate President Chis Escudero para sa kanyang pag-aproba. Ayon kay Senate Secretary Bantug, nagagawa naman nila ang mga dapat gawin bilang paghahanda kahit pa 2 pa lamang ang nakukuha nila na private lawyers para tumulong sa kanila. Sa kabila ng ilang mga pangyayari sa bansa tulad ng pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, tiniyak ng Senado na hindi ito makakaapekto at makakadiskaril sa kanilang preparasyon para sa isasagawang impeachment trial sa pangalawang Pangulo. Sa pagbabalik ng session sa June 2, sisimulan na ang pre-trial habang July 30 naman umpisahan ang impeachment trial proper. Ito sa Patrol 19, Celia Ortega Bueno para sa impilang metodong lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Reports. Samantala, EJ Obiena nasungkit ang gintong medalya sa Taiwan Pole Vault Championship. Sports News mula kay Ian Articola. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Nakuha ni Filipino pole vaulter EJ Obiena ang gintong medalya sa Taiwan International Pole Vault Championship sa Sun Moon Lake, Nantou at matagumpay na nalampasan ang 5.50 meters sa taas sa kabila ng makapal na hamog. Tinalo niya ang Amerikanong si Matt Ludwig na nagtala ng 5.30 meters. Sa kanyang social media post, tinawag ni Obiena ang kanyang tagumpay bilang isang leap of faith dahil sa hamog na halos 10 metro lamang ang visibility. Matatandaan noong 2023 Southeast Asian Games sa Cambodia, hinarap din ni Obiena ang matinding ulan at malalakas na hangin. Ngunit nagawa pa rin niyang manalo sa pamamagitan ng pag-clear sa 5.65 meters para sa kanyang ikatlong sunod na titulo. Patuloy na pinatutunayan ni Obiena ang kanyang kakayahan sa pandaigdigang entablado sa kabila ng anumang hamon ng panahon. At yan ang aking Sports News. Ian Articona, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Arena Plus. Sa Arena Plus, astig sa sports. Download Arena Plus app now in App Store. You can watch it also on arenaplus.ph. Sa Arena Plus, astig sa sports. Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Ronda Pilipinas. Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh. DWIZ Showbiz News. Mark Heras, kakasuhan ni Jojo Mendrez dahil sa pagbabanta nito sa buhay ng singer. Singer pala ito si Jojo Mendrez, parang Cynthia. Hindi ko kilala masyado. Okay, alamin natin ang Showbiz Spotlight mula kay Anton. Para sa aking balitang showbiz, personal na dumulog sa tanggapan ng Kamuning Police Station ang singer na si Jojo Mendrez para sampahan ng reklamo si Mark Heras. Kasama ni Jojo ang kanyang abogado na si Attorney Chiqui Advincula para sampahan ang formal na kasong grave threat si Mark. Nag-ugat umano ang pagsampa ni Jojo ng kaso laban sa aktor matapos natakutin siya nito at umano'y pagbantaan habang nasa loob sila ng kwarto ng Luxent Hotel noong March 23, linggo bago naganap ang PMPC Star
Awards for TV. Presenter umano sina Mark at Jojo sa nasabing gabi ng parangal kung saan bayad din umano si Mark bilang presenter at si Jojo ang nagbayad dito. Lumalabas sa balita na umano'y pinagbantaan ni Mark na susunugin ang bahay ni Jojo kapag naitsapwera siya sa mga proyekto nito dahil sa pagdating ni Rainier Castillo sa buhay ni Jojo. Si Rainier ang nakasama ni Mark sa Starstruck kung saan si Mark din ang nagpakilala dito kay Jojo. O narito, sinabi ng manager ni Mark na si Lolit Solis na pabor siya kung may relasyon man sina Jojo at ang kanyang alaga basta't na ibibigay ni Jojo ang pinansyal na pangangailangan ni Mark. At iyan aking balitang showbiz para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Nako, bawal ito. Kasambahay na pinagmalupitan ng amo. Nako, bawal ito. Report mula kay Angelo Bainyo. Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Nako, bawal ito. Kasambahay na pinagmalupitan ng amo? Nako, bawal ito. Aminin, napakalaking tulong ng mga kasambahay, lalo na kung napaka-busy mo sa buhay. Ngunit paano kung dahil sa pagod, kapag nagkakamali ay pinagbubuhatan mo kaagad ng kamay o pinaparusahan ang iyong kasambahay? Nako, alam mo bang labag sa batas yan? Ayon sa Republic Act No. 10361 o mas kilala bilang Batas Kasambahay, mariing kinokondina ang pagmamalupit, pang-aabuso o pangmamaltrato sa mga kasambahay. Ang mga among abusado ay maring ereklamo sa mga sumusunod sa barangay na nakakasakop kung saan naganap ang pang-aabuso, sa Department of Social Welfare and Development o kaya naman sa Public Employment Service Office. Ayon sa batas na maaaring magreklamo ang sino mang nakakaalam ng pananakit at sa oras na mapatunayan ang pang-aabuso ng isang amo, maaari itong pagmultahin ng hanggang 40,000 piso. Kung sakaling matindi ang pinsalang idinulot sa kasambahay, maaaring mabilanggo ang amo sa kasong paglabag sa Article 263, 265 o 266 ng Revised Penal Code o Physical Injuries. Kaya naman ituring natin na pamilya ang mga kasama sa bahay o kasambahay. Huwag silang pagmalupitan para hindi ka masabihan ng, nako, bawal ito. Ronda Pilipinas. At bago tayo magpaalam, tayo muna magpatama quote of the day. Kung hindi mo kayang panindigan ang mga sinasabi mo, huwag kang magsalita. Dahil mas mahalaga ang mga salitang ginagawa kesa sa mga salitang binibitawan. Sa mga tumatakbo. Nakikinig ba kayo? At yan ang kabuuan ng mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. Maraming salamat Pilipinas at tawayanan po ang susunod na programang Yes, Yo Topacio with Attorney Ferdy Topacio and Miss Juvie de Guzman. Maraming salamat Pilipinas. Ako ang iyong naging tagapagbalita. Ako si Dennis. Ulang, lalong-lalo na sa mga nasa EDSA. Huwag kayong masyadong chismosa. Gumagawa kayo ng traffic. Dennis Antenor Jr. nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10